Matapos yung paglalaway na senaryo ni Jinky Luistro habang nagsasagawa siya ng kanyang opening statement sa impeachment trial. Abay tila nasaktan yata si Jinky Luistro sa mga reaksyon ng netizens sa kanyang paglalaway. Maging yung pagtulo ng sipon ng isang private prosecutor. Abay ginawang big deal ng mga kongresista. Masyado yata silang nasaktan. Aba naman yung mga naging reaksyon ng taong bayan sa paglalaway ni Jinky Luistro, abay tinawag ba naman na pambubuli daw. Ayon kay Janet Garin, abay nagpaliwanag si Deng Vaxia Queen kung bakit daw naglalaway ang isang tao. Diyos ko po, Janet Garin, bakit ka pa nagpaliwanag? Hindi naman hinihingi ng taong bayan ng eksplanasyon kung bakit naglaway si Jervil Luistro. At ito pa ang mas malala. Nang dahil dito sa sipon na tumutulo at sa paglalaway ni Jinky Luistro, abay pati ba naman yun isinisi na naman sa dating Pangulong Duterte? Diyos ko po. Heto ang video, panoorin natin. Ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Oh. Walang tao ang walang laway. Oh, totoo naman. Saliva is part of a normal person. Mm. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance Toto paliwanag siya kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude. Anong fake news dun? Mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. Narinig ninyo? Nasisi pa ang dating Pangulong Duterte. Diyos ko po, Janet Garin, ang paglalaway ng isang tao o yung pagtulo ng sipon, masama na bang i-call out yan ng mga Pilipino, ng taong bayan? Kaya nga kina-call out ng mga Pilipino kasi hindi po talaga normal na habang nagsasalita ka ay naglalaway, bumubula yung bibig. There's something wrong. Tumutulo ang sipon. Tapos lalong-lalo na dito sa paglalaway ni Jinky Luistro. Hindi na yan unang pagkakataon eh. Actually, parang pangalawang pagkakataon na yan ni Jinky Luistro na naglaway na naman. Kaya nga po siya kina-call out ng netizens na sana yung maging presentable naman na nanonood po yung taong bayan. Hindi mo mapipilis ang taong bayan na hindi mandiri habang naglalaway. Ang isang public servant, public figure, naglalaway habang nagsasagawa ng kanyang statement. So ibig sabihin, maaari na siguro kaya kina-call out ng netizens ay para doon sa personal hygiene. Maaaring ganun, Janet Garin. Hindi mo po pwedeng sabihin na fake news. Talaga naman eh. Nakita naman ng taong bayan na naglalaway si Jinky Luistro. At yung isang prosecutor ay tumutulo talaga ang sipon. Ay hindi po yun fake news. At lalong hindi po yun pambubuli. Kasi kina-call out nga ng taong bayan. May mali. So dapat itama
magkaroon naman ng proper hygiene. Janet Garin, ay nasisi mo pa ang dating Pangulong Duterte. Ang Duterte administration na naman nang dahil lamang sa sipon at laway. Napakababaw para sisihin mo ang Duterte administration. Anong kinalaman ng Duterte administration sa reaksyon ngayon ng taong bayan sa paglalaway ng isang kongresista? Ipagpatuloy pa natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Janet Garin, wala namang sinabi. Ang taong bayan na tumuloy yung sipon ng prosecutor, naglaway si Jinky Luistro, ay kriminal na sila. Wala pong sinasabi ang taong bayan na gano'n. Parang kayo yata yung naglilihis. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. O, hindi naman Kailangan talaga. bang pagtawanan yun? No. O pwede. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Oh, Yung sino? nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo. Huwag totoo po naman. natin ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Sinasagot naman. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue Diyos at ko hand. po. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. Yung sinasabi ni Janet Garin, wag daw ilihis, sagutin daw, mag-focus na tayo sa impeachment. Ay Diyos ko po, Janet Garin, nakafocus po talaga ang taong bayan sa impeachment trial. At kitang-kita naman na parang dehado na talaga ang prosecution team. At syempre, extra na lamang yung nakikita ng taong bayan sa telebisyon o kung saan man platform na nakikita nila na naglaway naman talaga si Jinky Luistro. Anong fake news doon? Anong paglilihis doon? So kasalanan pa ng taong bayan na naglaway si Jinky Luistro? At may tumulo pang sipon mula sa isang private prosecutor? Sige nga, kasalanan pa ng taong bayan na mag-react sila? Wala naman pong sinasabi ang taong bayan na ang pagtulo ng laway, pagtulo ng sipon, paglalaway ay isang kriminal. Wala pong sinasabi ang taong bayan na ganyan. Nag-react lamang po ang taong bayan. At wala pong paglilihis dyan. At walang fake news sa napanood ng taong bayan na ang katotohanan, naglaway si Jinky Luistro at may isang private prosecutor na tumulo ang sipon. Wala po dong fake news. At eto pa, Miss Janet Garin, maling-mali na sisihin mo na naman. Ang Duterte administration nang dahil lamang sa isang paglalaway ni Jinky Luistro at pagtulo ng sipon ng isang prosecutor, ay tama ba na sisihin mo ang Duterte administration? Abay, may pag-iisip po ang taong bayan. Hindi nyo hawak ang pag-iisip ng taong bayan kung sila ay mandiri na naglalaway si Jinky Luistro habang nagsasagawa ng kanyang statement. At saka Janet Garin, hindi naman po nangihingi ng eksplanasyon ng taong bayan sa paglalaway ni Jinky Luistro at pagtulo ng sipon ni Atty. Ligutan. Abay, bakit ka naman po nag-explain at nagpaliwanag pa? So ano ngayon tawag sa iyo? Ano ngayon ang may tatawag sa iyo ng taong bayan? Bida-bida ka ngayon. Takang-taka ako, no? Lahat na lang yata na nangyayaring may mali. Lahat na lang nang nangyayaring masama dito sa Pilipinas. Ay parang sinisisi niyo yata lahat sa Duterte. Again ha, Miss Janet Garin, wag na wag mong sisisihin ang Duterte administration o kung sino pa mga administrasyon kung bakit ganito yung reaksyon ng taong bayan na nandiri kay Luistro na naglalaway kasi hindi mo talaga po hawak ang isip ng taong bayan at hindi po iisa ang isip ng taong bayan. Merong maaaring
pinagtawanan si Jinky Luistro, maraming nandiri, o meron din naman siguro nakikiisa sa inyong opinyon pero hindi po nyo hawak ang isip ng taong bayan. Normal na po yan na magkaroon ng reaksyon ang bawat Pilipino kung ano man nakikita nila na ginagawa ng isang public servant. Anong gusto ninyo? Maganda kayo lagi sa paningin ng taong bayan? Perfect ba kayo? Oy, wala pong perpekto, Janet Garin. So kaya sa susunod, Miss Janet Garin, sabihan mo naman po si Jinky Luistro na siguro i-check niya yung labi niya or every 10 seconds punas-punasan na niya yung kanyang labi para hindi na po maulit yung senaryo ng kanyang paglalaway. Okay ba yun? Baka naman isa na yun sa solusyon ha? Para maiwasan na yung paglalaway ni Jinky Luistro. Baka naman po. At ang tanong ng aking mga manonood, tama ba nasisihin ni Janet Garin ng Duterte administration sa mga naging reaksyon ng taong bayan sa paglalaway ni Jinky Luistro? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.